Yes, Ate Weng. Wala po rin po sa inyo lahat si Vilma sa Ate Vilma, solid. Ako naman po si Juliet sa vocal. Of course, Ate Juliet. I am Ken sa vocals. Yes. Magandang hapon ako si Stella sa keyboard. Thank you, Ate Stella. Magandang hapon po, ako po si Ray sa gitara. Ayan. Nakilala na po natin. I'm sure lahat sila kilala naman na po ninyo. Pero syempre, simulan na natin nagagawa ng Q&A. Pero bago tayo mag-Q&A, ako na muna. Tapos para ma-set lang natin yung mood. Syempre, first, Ate Juliet. Ayan. Nakakatuwa kasi syempre sa February agad-agad. Pagpasok ng 2025, we're here and excited tayo ibalita sa kanila. Ano ba? Yun nga, like what I've mentioned kanina, ang i-expect natin for this Aegis Halik sa Ulan Valentine Special. Siguro na iba kasi wala si Mercy. Pero kailangan namin lalong galingan kasi iba talaga yung kompleto kami. Kasi nung time na plano talaga, wala si Mercy, ang gusto namin talaga, gumaling lang talaga siya. Pero talagang umalis lang talaga siya sa amin, yung tulungan. Kailangan namin talagang makakatuloy namin na nasimulan na po namin ito. So, gagalingan po namin. Palakpakan naman natin, di ba sabi ko nga sa inyo, pag yun ang topic talaga, naging very, very emotional sila. Di ba, Ate Juliet, ikaw naman kanina you mentioned na nararamdaman mo yung pressure na dati pag nandiyan sa Ate Mercy, na-feel mo na may sasalo sa'yo. But now, of course, anong feeling na hindi na lang ikaw nasa likod, kayo dalawa na ng Ate Juliet ang talagang pumupromote of her ages. Mas lalo kong na-pressure kasi iba yung ano ni ate, yung genre. So, lalo na ngayong concert na ito, first time ko first time namin na wala si ate. So, nakakayanin ko, galingan ko pa, sana challenge sa akin. Actually, di ba, alam naman natin yung kasabihan na life goes on, di ba? It's a very, very tragic, hindi natin inasahan. Pero still, the music of ages, anumang henerasyon, pagkarinig natin, ages talaga yan, di ba? Kaya laban. Maraming salamat po. Pasisig naman kayo dito. Di ba? Tuloy-tuloy ang magpasok ng mga ayuda. I love it, di ba? Oo. Kaya susunod niya may bucket of beer. So, nag-inuman. Eto na, diretso na tayo. Let's start sa ating unang tanong. Simulan natin ang ating kaibigan na si Stars Photo. Kuya Alan Sancon. Ayan. Ayan. May microphone ba tayo sa baba? Okay. Andito po si Kuya Alan sa harapan. Grabe, Ate Mercy, emotional agad, no? Umpisa pa lang. Ate Mercy tulog. Nakita ko ba siya? Ate Juliet. Nararamdaman ko ba siya? Andiyan siya. Nandito siya kasama natin, syempre. Oo, di ba? Ayan. Kuya Alan. Wala. Ayan. Ayan. Wala pa. Ilipsing mo na lang. Ako na lang. Imama, baba ako dyan, Kuya. Yes. Hello, congratulations sa Aegis. Kala namin talaga after mawala ng Mercy, hindi na namin marinig yung boses ng Aegis. Tapos medyo nag-emotional pa rin kayo sa loob na nag-interview kami. Pero how hard to sing, especially ngayon, na first time kumanta na nawala sa Mercy sa in front of the media. How hard to sing yung mga famous song ng Aegis without Mercy. Paano nyo kinakaya na kantahin kung paabot yung mga tono pala nito? Parang talagang mahirap po sa amin. Kasi sanay na kami na magkasama kami ito. So ngayon naging anim. Nung before pa talaga, malungkot talaga kasi nga may sakit si Mercy. Di pa po alam ng lahat na nandun siya sa US, papagaling po siya, treatment po siya. So hirap po kami talaga, kasi naiiyak, lalo na sa amin kasi kapatid po namin. Naiiyak po talaga kami, pero pinipilit namin. Pero nung nalaman po namin, wala po talaga siya. Halos hindi na po kami nakakanta. Kasi talaga, yung mga tao na lang po ang kumakanta ng kanta niya. So, dito lang po namin na maalis yung ano namin. Pero, ngayon talaga kailangan po namin. Gusto namin tuloy na
concert na po. Kahit wala po si Mercy kasi mahal rin po sa kay Mercy ko. Na alam ko pangarap niya to eh. Pangarap niya na mag-concert ulit. Na bago siya nakaperahan, sabi niya, gusto ko na umuwi. Gusto niya sumama dito sa concert ko. Pero, wala eh. Talagang umalis na talaga siya sa akin. Kaya kailangan lang din magpatuloy po. At dito pa rin po kami, kasi yun po ang gusto ni Mercy. Tuloy pa rin po yung ages, eh, gudugod na po kami. Siya po nagsabi sa grupo na wala pong iwanan. Pero siya po nang iwan sa amin. Is there a time na nararamdaman niyo pa rin yung presence niya in spite na wala siya habang kumakanta kayo? Opo. Nagdram, or Opo, talagang sanay. Alam mo yung pag nasa stage na po kami, talagang parang nararamdaman ka na po namin si Mercy. Plus na lang on the lighter side, parang maganda yung concert kasi hindi lang yung ages yung makikita. Yung 10 film artists like sila Morissette, sila Julian, sila Ogie, di ba? Is this your parang, kayo ba yung hands-on na pumili sa kanila para maging part ng concert ninyo? Paano naging process mo na? Hindi po, pero talagang masaya po kami na nandiyan po sila. Ano po, pero talagang malaking salamat po namin na nasa ganito po sitwasyon po namin nandiyan po sila. Thank you, Aegis. Congratulations. Thank you po. Okay, nakabalak sa mga isasagot nila sa tanong ni Kuya Alan na nalaman naman niyo ba? Kasi January pa lang yung magiging episode na mga content niya pang November na, di ba? Di ba? Perfect yun. Oo, di ba? Ito next question naman. Ay, yan, may tatanong ako. Kay Alvin, yes. Okay. Hello po. Alvin Ignacio from Daily Tribune. Ang totoo ko lang po, meron po ba kami kaasahan ng mga bagong kanta mula sa Aegis na malalalig namin sa pagparating na Valentine concert? Or mga kanta para bilang tribute para sa inyong kapatid na malalalig namin sa konsyerto ninyo? Meron po i-release natin before the concert or after the concert? Pwede po ba masabi ko ano ba During the concert. Ano po yung kanta? Sa huling ang title, Sa yung kanta? sa huling pag-uwi mo. Pwede po kong marinig ang konting, ano po pwede na o di pa? So, Surprise. lang po. Ano po ba yung mga surprises na pwede abangan sa konsyerto? Marami pa po. May mga cover songs po ng mga kanta po niya. So, inensayo po namin. Tapos yung mga songs po pala sa mga ages na hindi pa rin po narinig. Kakantayin po namin. Okay. Para kay Direk, how exciting or challenging is this concert for you? I think this is one of the most challenging concerts I'll be doing in my career. One, it's because I was part of their 20th anniversary at the Arena. And I've seen them in their best. And I still want to see them at their best at this concert. And I will try my best, together with the team, together with Aegis, sama-sama to, together with their producers, we will make sure that this is a show na talagang aabangan na. Because puno ito ng puso, puno ito ng purpose. It's a purposeful concert because ngayon, kinakantahan nila ang isang miyembro, isang pamilya nila. And maraming salamat po siyempre, in-accept din ako sa pamilyang ito. Hindi po ako yung papalit kay Mercy. Pero, yun po. Huwag kayong bigyan. Direk, of the many Aegis songs, ano yung favorite mo? Ooh, that's hard. Siguro, pinakagusto ko talaga yung Luha. Luha is because, sinabi ko rin to sa kanila, when I first directed their concert, noong 2018, I told them na, actually si Mercy na yung nasabihan ko, alam mo Mercy, yung kantang Luha, yun yung kinakanta ko nung 6 years old ako sa taas ng table, may hawak akong suklay. At kinakanta ko yung Luha. Tapos ngayon, after how many years, nakakadaupang palad ko na kayo, nakahawakan ko na kayo at na
nadidirect ko kayo at nakocollaborate ko sa'yo. And sabi ko nga, also in my career as a singer, this is, as a director, this is the closest I can get to an OPM icon. And Aegis gave that to me. Kaya I will make sure that the show is something that Maraming salamat, Direk. Thank you din, Kuya Alwin. Diretso na natin kasi parang yung tanong ni Kuya Alwin at yung mga naging kasagutan nila, may kinalaman din sa next question mula naman syempre sa Inquirer. Ayan, from Inquirer.net kay Hannah Mallorca. Tanong niya, Direk and Aegis, kadalasan daw po, yung mga kanta ng Aegis ay ginagamit ng mga sawi, ng mga broken-hearted. Ano daw po yung dahilan sa palagay niyo? Despite of this, bakit bagay pa rin po na pang Valentine's concert ang inyong music? Kuya Ray. Tama, di ba? Nagulat. Kanina kasi Kuya Ray, nung sinabi ni Ate Judith na parang kahit ugugod-ugod na kami, humiling siya sa'yo. Ayan. Ayan. Una-una ako, pinakamatanda sa ganun. Kaya ganun sila siya. I'm 62 na. Pero hindi kayo yung 62, Kuya Ray. Dahil sa buhok niyo, uso-uso kami na labubo. Kaya na yung question mo. Ang tanong, Kuya Ray, anong inihandang meriendas? Ang tanong, Kuya Ray, despite of yung music niyo po ay madalas ginagamit ng mga broken-hearted, mga sawi, ano po yung masasabi niyo na bakit bagay pa rin siya na pang Valentine's Day? Actually kasi ang kanta ng Aegis, parang love songs, lahat love songs eh. Mga sawi, kaya ang lahat nakaka-relate. Kumbaga sa mga bata na nag-aaway, mga batang nagsisigol pa lang. Mga nagbibinat na pinagdadalaga. Kaya kahit patatanda na eh, nabibilit nila yung mga songs namin. Yung halik, diba yung luha, basang-basa sa ulan, mahal na mahal kita. Sabihin, the lyrics itself, kapag sabi na bagay at sino na pag sinabi mong love, nalulog siya eh. Kaya bagay na bagay sa February 1 and 2, sana maraming makaka-relate at maging masaya sila sa mga songs na ihandog namin sa kanila. Kumbaga, ang Aegis po ay for all ages and different generations. For all ages. Totoo. Si Ate Vilma. Meron din naman kasi kami mga kanta, mga umiibig. Hindi naman lahat puro sawi. Oo. Kaya nakakakalit talaga sila. Well, di ba sa atin sa mga Pinoy, pagka sinabing Aegis at pag narinig natin na Aegis, talagang excited tayo na marinig yung talagang, yun nga sabi nila, wasakan ng diaphragm ng lalamunan. Yun talaga yun eh. Mula ba simula, gano'n naman talaga yung range of, yung sa boses po ninyong mga singers ko, sa vocals. Oo. Yun na talaga. Oo, kasi- Tulang mo ka. Sa Mindanao kasi palagi sigawan doon. Kaya tawagan lang. Malalakas talaga yung boses namin. Looking forward kami kasi nabanggit niyo po yung Mindanao. Di ba sumikat yung kumanta yung si Shira, yung ang puso ko. Paano po kaya pag Aegis ang kumanta na? Kaya rin naman. Ay, oo, di ba? Kaya, pwede mo daw bang pasako nung... Ang puso ko'y nagdudugo At pa, at di mas. Hindi ko alam. Oo, abangan sa concert. Yan ang opening song Baka nila. makatry namin sa ako. Diba? Yung mga trending songs. lyrics na kulang, lyrics. Totoo, ayan. Ito naman, susunod ang magtatanong naman ay si Charmy Pagulong mula naman sa Philippine Star. Ay, hindi ka lang Ate Charmy. Ay, okay na table na dito ah. Hello. So, ano ba yung emotions na nasa inyo po ng mga Mag-iyak ka ngayon siguro. Emotion po talagang hindi po maalis sa amin na hindi kami iiyak, hindi kami malungkot. Pero nandun pa rin po naman yung masaya kami. Kasi nandun po sila sa concert namin na sumuporta po kami. Sumuporta po sila sa amin sa 1 and 2. Yun na yung emotion po namin na masaya po. Kaya nga kahit po kami malungkot. Yun po luha. Luha na naging halik. So, for my second
pageant? Ano yung mga naging changes after her passing? Yung ano po, makulit kasi yun, tapos yung pagdamit siya, wala po sa amin eh. Nakatago po talaga kami. Siya, hindi talaga wala siyang ano, gusto niya ilabas talaga kung sino siya. Tapos, ito, hindi naman namin kaya maglabas. Ayun po na-miss na rin sa kanya na pag tumawa po siya, wala pong wagas po tumawa. Yun po talaga. Tapos mapagmahal po siyang kapatid. Kaya, yun po. So yung ano na lang po, yung mga changes after her passing, sa group. Yun po, kami dalawa po. Kasi si Ken talaga, parang ano lang siya noon. Kasi talaga kami ni Marcy yung matagal na. Kaya kami yung nagsasalawat pag ano, o saluin mo to, yun pala. Pero sa ngayon talagang pag sinabi ko sa kanya, ikaw ito, ikaw to, kailangan ko rin magtulungan. Kasi wala tayo si Marcy. Ito po yung first concert ko na wala po siya. Kaya kailangan ko rin magtulungan. Kung pwede po sila rin kumanta rin po. Kanta rin po daw sila. Kasi si ate, pag once nakatingin na sa'yo, ibig sabihin kantahin mo ngayon. Ako, hindi ako sanay sa ganun. Kaya si ate ngayon na nakapokus ako sa kanya. Pagsaluan. Maraming salamat Miss Charmy from Building Star. Kaya naman, grabe no, alam mo, as much as iwasan natin talaga na hindi tayo mag-welcome sa question, we cannot. Kasi syempre, Ate Mercy is really part of AGs. Kung baga siya talaga, at actually hindi naman siya kayong lahat, di ba? Na kompleto. Pero kanina while watching you on stage na perform kayo, parang ramdam ko pa rin yung presence talaga. Tsaka yung tunog hindi naman na iba, hindi naman na bago. AGs is AGs, di ba po? This time, we have a very special guest. Very special guest. From ganun dapat Gail. Nagpapatrol. Please welcome Miss Gail Krishna. Kung kayo maniwala ng pag-chime mo. And hello po, congratulations of course for your upcoming concert. Pero, tama po sabi ko ni Jai mo kanina, no? When we talk about ages, of course, hindi po wala talaga yung mga members. Pero I really wanted to dwell more on ang tagal na po ng ages. You've been there for so many years already. Pero up until now, even the newer generation, kilala pa rin po ang ages. What can you say about it? Kasi yung kanta namin, halos lahat nakaka-relate. Tsaka, kahit sino, nasasabayan siya. Kaya talagang hindi siya mawawala yung kahit mga tapos ng Diyos. Andun pa rin yung kanta. Ano makatapos sa Was there ever a time na parang, siyempre po marami na rin mga bagong banda na lumalabas po ngayon, invited sa iba't ibang classic events. They're also doing different concerts. Was there ever a time na parang kinabahan na po ba ang ages na parang may mga bago ng mas gusto yung generation, pero nandiyan pa rin naman po kayo? Actually, ginagawa namin sa mga live shows. Gumagawa kami ng mga performance songs na medyo babagay sa mga bata. Halimbawa, pag nakikita namin na medyo maraming mga kabataan, iba namin ang mga songs. Lalo sa mga cover songs na nababagay sa mga kabataan. Kasi pwede naman kami mag-cover ng mga bagong mga kanta ngayon. Kaya, kumbaga sa gusto namin sa COVID lahat ng nanonood. Kung matanda, meron kami songs sample sa kanila. May mga bata, parang yung mga nakahalikan mga songs sa kanila. Parang kung nag-agree din po kayo kanina, ma'am, na parang, yun nga po, parang kinabahan din sila parang. Yes, naroon talaga. Hindi porque matagal na kami, may po kakabahan ka. Kasi lalo na pag kagaya ng concert ko, kakabahan po kami, meron po kami kaba. Hindi po ako nagyayabang, pero talagang pagpasok po talagang mayroon po kami kaba. Kaya kabahan kami. Okay, salamat po. Congratulations again. Maraming salamat Miss Gail Krishna. Ngayon naman magkatanong mula naman sa Bulgar, Miss Janice Navida. Ay,
Ayan, magkasama si Ate Janice. Pero syempre, pwede daw po pong may mag-drums, may mag-ano. Kakakulin daw po niya talaga. Para at least, diba? Pwede daw po ba yun? O, ayan, natutugtog si Kuya Ray. O. Ayan na, Ate Janice. Please welcome from Bulgar, Janice Lavida. Yes. Ayan. Anong song daw? Anong song? Luha! Oh! Ate Janice, halika na. May mic pa ba tayong isa? Ay, palakpakan niyo kasi sa Ate Janice. Minsan lang to. Kami na bahala sa video. Ay, Ate Janice. Ate, magdadrum sila, tsaka tutugtog talaga. Oh, full band. Oh, ganon. Ate Janice. Ay, uminom. Yes, dali. Dito, Ate Janice. Sayang kasi kung sino. Kung ako yan, kung ako Ate Janice, gagawin ko na to. Malam sa concert part ka na. For the first time, parang kinabahan ako. Hindi ako kinakabahan magtanong. Tayo. Wala kayo. Kakanta si Marcy. Diyos ko, dito yung idol ko, tapos ginaganyan niyo ako. Walang bass. Ayan na! Diba only at Janice and AGs? Pwede ko ba sabihin niyo ako pag gano'n? Full prod! Alam ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, pagkalaho sa dinig. Nais kong mapalapit sa'yo, nais kong malaman mo ang mga paghihirap ko, ay wagas lang sa'yo. Ako ay aking minahal, kasama ko ang may kapal, upang ay nag-iisang walang pagkahabang sa katulad mo. Hindi ko na kailangan, di ka na sa aking harapan. Ang dapat ko sa'yo, ngayon ay nagdamay na. At ito'y ikaw na, mo'y masyadong nasaktan. Pag-ibig at pagsuyo, kahit sa luha, napabayaan mo. Ayaw ko nang mag-alala, ayaw ko nang tumingin, ayaw ko nang manalangin. Sakit na ng damdamin, ayaw ko nang mag-alala, ayaw ko nang tumingin, ayaw ko nang manalangin. Nasasaktan ang damdamin, tulog ng buhay. Tunay mo ay sa pag-ibig, tuon ako ay nasa ilalim, bakit ay nasa ilalim pa rin? Tulog ng buhay. Tunay mo ay sa pag-ibig, tuon ako ay nasa ilalim, sana bukas na sa ikaw naman. Thanks sa mga nag-request. Dream come true na nakasabay ko ang AGs. O, dream come true yan. Tsaka diba, ayaw pa ni Ate Janice, pero full song. Okay, parang ano. Pero ang galing, diba? Mapagawin na natin din na AGs. J-Kiss. Janice and Ate Janice. O, tuloy sa pagtatanong na. Ang galing mo pala, ate. Diyos ko, bata pa po ako, AGs na talaga minakanta ko. Pero
Ganun kay Ate Mercy ako, di ba? Ano na nga po bang plano? May plan po ba na palitan siya sa AGs? Kasi may mga talks po na si Miss Laika ay parang kino-consider daw dahil kumanta rin po siya ng AG song. Doon siya nanalo. Ay, hindi po. Wala pong ipapalit kay Mercy. Siguro po, guess lang po. Pwede. Pero si Mercy po, forever po siya sa ages. Wala pong mawawala na Mercy. Ayun, at least panalinaw. And then, dito po sa mga line-up of guest nyo, sino po dyan yung pinaka-dream nyo na makasama sa concert? Or meron po bang dream ng ages na hindi na isama dito sa concert? Sila naman lahat, paborito namin. Sila po ba yung mga gusto natin? Lahat naman gusto namin. Si Sopronio, gusto namin. Sa US, nakasama namin siya bago siya nanalo. Para sa song po, kung magkakaroon kayo ng collaboration. Basang-basa. Okay. And last na lang po, ayan po, sa dami ng mga local singers na kumanta rin ng mga AG song, sino po yung pinaka nagustuhan niyo yung version at sino rin yung po yung medyo parang gusto niyo i-improve pa? Ayun po, pwede po. Version mo. Gusto i-improve. Hindi ba sa mga, opo, kidding aside, sa mga, kasi dami na pong kumanta eh, parang yun na-impress kayo na, ay, ang galing ng version niya ng Asians. Sila, video na namin, no? Lani and Opo. Miss Regine. Opo. Okay, sige, ayun na, ako na lang, ko na lang yung gustong i-improve. Thank you so much po and good luck sa concert. Thank you. Thank you! Ayan, di ba? Kakaiba. Hindi lang basta magaling sa pagtatanong ang ating Janice, kundi isa rin pala siyang performer. At nakaduet pa, di ba? Full band setup, maraming salamat po sa inyo. Ang susunod na magtatanong naman, si kumagkao.com, Kuya John Bueno. Hello po, I'm a big fan of AGs, of course, like any other Filipino debuts. Una-una sa lahat, tatanong mo po yung as AGs itself. Kasi parang if somebody mentions the band's name, it's already iconic. Ganun na kaagad siya sa psyche ng Filipino. Parang kasama na kayo sa kultura, kumbaga, ng music per se in the Philippines. How does that parang feel as a band member and as a singer? How does that feel kung binabanggit kayo as an icon? Una masarap sa pakiramdam. Talagang pinag-feeling yung namin. Kaya yung pakiramdam minsan masasabi mo na kami pa to. Kasi pagka narinig mo yung ages, sinasabayan na lang ng kanta. Masaya kami kasi mga bata, yung mga kami na nakakasabay sa kanta eh. Naramdam ko talagang ang ages dyan, wala na bakas. Kaya nagpapasalamat kami sa lahat ng mga tao tumatanggap yung kanta namin. Hanggang nandiyan sila, nandito rin kami para masaya na sila. Kaya thank you. Kasi hindi talaga namin parang na-feel na parang kagaya ng mga sinasabi nila kasi wala. Ang alam na namin, makanta kami. May mga shows kami. Masaya kami sa ginagawa namin. Kaya minsan pag may kulay ko, hindi nila bakit ba? Pero para sa amin, may natrabaho kami, pinag-sabi yun lang. How about sa inyo, as vocalists? Yung ganun din po. Masaya po kami kasi sasabihin nila, uy, ages yan, iconic yun. Para sa amin masaya kasi yung pinaghirapan po namin simulat sa ball, talagang hirap po kami. Tapos ganito na naramdaman namin. Pero ganun pa rin po kami kung ano po kami sa umpisa. Hanggang ngayon po, hindi po, ganun pa rin kami. Kung
maliit man kami, hanggang ngayon maliit pa rin po. Pero talagang ganun po, masaya po kami, pasalamat kami kay Lord na dumating kami sa lugar na sinasabi ng iconic. Thank you, thank you. Pero dahil din po yun sa inyo. Thank you so much po. My second question is actually just, para malaman din ng mga tao, nagbago ba ang buhay ninyo from the day that you started AGs? Sa tingin nyo, ganito kami noon, pero ngayon we can do something else. Siguro yung sa mga band members also. Malaking pagbabago talaga, syempre. Kung wala kami sa banda, hindi namin alam kung ano yung buhay namin ngayon. Pero dati po, kayo po, mismo, Miss Vilma, dati po ano po yung ginagawa ninyo prior to the band? Kasi bata pa rin ako pumasok sa banda eh. Hindi ko rin alam kung ano talaga yung pupuntahan ko ng gano'n. Kasi 19 pa lang ako pag-graduate. So parang from school, diretso na kayo ng band? Parang pareho rin po kayo? Ako hindi, ganyan ako Mindanao. So, gusto kasi, nung time na umalis ako ay ito po kami. So, gusto ko po silang, ayaw ko po maranasan nila. Kasi ako po yung kumakanta. Kami dalawa ni Mercy talaga palagi kumakanta na ibang lugar. Sa contest, ibahin namin yung pangalan namin para kung matalo mo na ako, matalo siya, meron kami pamasahe. Yung ganun, gusto kong maranasan yung... So parang amateurista po kayo? Opo. So ayaw ko po maranasan yung mga kapatid ko. Kaya ako po pumunta ng Manila na sabi maghanap po ng singer. So yun po. Pero iba-ibang banda po kami. Pero isang management na po. Isang manager. Who would you attribute yung pinaka na-discover ako nino? Yung ganun ba? Meron kasi yung isang singer po na galing ko din sa manager namin. Nagkaroon po sila ng singer. Nakilala ko po yung mother niya. Kaya kinaralin po niya ako dito. Sa Manila? Opo. And that's where Aegis started? Hindi pa po. Sounding po Blues of Fire po. Aegis, Blues of Fire. Tapos Sounding Force, Aegis Sounding. Aegis Sounding Blues ng sa amin na pagdali. So, ano po ba ito sa Japan? Japan po. Japan po kami na. Kaya gusto ko po talaga makatulong sa mother po namin. Parang ang dami rin people na may inspire sa story niyo. Congratulations po and looking forward to also see the concert. Thank you. Thank you. Thank you, Kuya John. Ayan, bago si Albert, unahin natin si Sir John Zlo Panalilip from Writer PH. Ayan. Tanong ko lang po, kung titignan niyo po bilang musikero itong tanong ko, ano po ba yung role ni Mercy bilang vokalista sa banda? At paano napilayan yung banda dahil wala na siya? Yung mga ibang kanta po, kaya naman po namin kasi nung time na pumasok si Mercy, binibigay na po namin yung mga linya po ng iba. So kaya naman po. Pero iba po talaga na nandyan po si Mercy. Kung sabi po nyo na paano napilayan, talagang pilayan po kami talaga kung mawala si Mercy. Ibang-iba po talaga yung nasanay na po kami na buong pag may concert, sa kabila. Ngayon talagang pilayan man po, pero yun nga sabi ko pipilitin po na talagang ito na po, baka mas lalo kaming maging ano ba tawag yung maging matatag, magaling. Yung gano'n po. Actually, last March pa naman nawala si Mercy sa amin sa grupo. Kasi nasa nagpapagaling sa April. Yeah, April. So far naman sa mga shows namin, may mga shows kami, may mga gigs kami, maayos naman yung tutunan namin. Pero ito kasi major show. So, parang, ito yung hahanapin talaga.
Thank you kay Direk Frank. Frank, meron ka bang plan di kung sakaling dumating yung point na hindi na makanta yung song dahil sa sobrang lungkot? Yung repertoire po nila na gagawin namin, syempre nag-iisipan po talaga namin yun. Iniisip ko rin as a director na baka ito makumiyak na sila dito. So kailangan handa ako na may pangsalo. Hindi po ako ikakanta. Pero yun po. So talagang pinag-iisipan talaga. Kasi coming from a 2018 sold out concert at Araneta, itong concert nila ngayon, medyo yung puso nila, ramdam ko. So as a director, kailangan ma-translate ko yun into something meaningful for the audience also. Something na, syempre, ito rin ang sinabi natin kanina, magkakatribute sila of course kay Mercy. Kung paano gagawin yon, puso lang ang makakapagsabi. Hindi natin siya ipipilit, pero puso lang. At saka napansin ko din sa mga napanood ko sa YouTube, talagang sinasalo din sila ng audience. Pag nakikita wasak na yung banda, sumasagot talaga sila. Kasi yung mga kanta nila sobrang iconic na pag hindi sila kumanta, yung ang audience kailangan maging parte sila. At siguro yun din pwede ko sabihin sa concert na ito, na parte ang audience sa concert na ito. Magiging parte sila sa pagkanta, sa pag-celebrate ng 25 years. Thank you. Huling tanong ko kay Ray. Alam ko naman na dahil iconic na ang AGs, yung tunog mismo, as much as possible, you stay doon sa original arreglo. Through the years, I've watched AGs in different concerts, pero napansin ko na talagang kahit yung bagsak ng drums kung pwedeng plakado, ginagawa nyo. Paano nyo iniiwasan na hindi kasawaan yung mga kanta? Considering na every night, yun at yun. Actually po, Baka hindi kami nagsasawa, pero kayo binumusikan. Una-una po, sawa na po kami sa totoo lang. Pero dahil po, ang mga tao, sa amin part po namin, pwede namin kantahin kasi sawa na halos nakakatulugan na po namin yung mga songs na yun. Pero dahil po gusto po ng tao, po ginagawa namin lahat. Parang hindi masyadong siya, kumbaga, hindi binigyan namin ibang konting variation. Kumbaga sa may mga songs kami na although iliksian namin, minsan iniiba namin ng konting ang tono para lang maiba, para hindi pa, okay, iba na pala sila. Actually, same song pa rin yan. Kumbaga sa para na hindi masyadong tawag doon, nakakasawa sa audience yan. Pero actually, hindi naman kasi sa kanta yun eh. Depende kasi sa vocalista yung magdala. Ang galing kasi nila magdala ng songs na kaya hindi nakakasawa talaga. Inisip ko nga nung binasa ko yung title na ang obvious explanation, halik sa ulan, galing sa title ng hit songs, halik pati ulan. Pero inisip ko, mas magiging chill ba yung arreglo, na parang tag-ulan o ano. Nasubukan nyo na bang lumihis doon sa mga dati yung arreglo, pero ayaw talaga ng audience? Alam nyo, minsan, ginawa na kasi namin sa Alpha yan, yung ginawa namin disco. May mga songs kami, lahat ng mga songs, hit songs na ginawa namin disco. Pero hindi siya nag-click masyado dahil hinahanap pa rin ng tao yung halimbawa, kumakanta na kami ng disco na kung saan basa sa ulan. Gusto na lang ipatigil, pero gusto na talaga yung original song na basa sa ulan. Ganun ba? Ako, observation ko, just to butt in. Ang AGs kasi, hindi sila yung typical sessionistas na nagbabasa ng nota. Memorize sila eh. So, ang ginagawa namin is puso talaga. So, ano yung feeling nyo sa ganitong panahon? Anong feeling sa inyo? So, ginagawa ko sa director also. And together with AGs, na yung feeling, sa parte na to ng concert, dapat ang feeling ganito. So, si Kuya Ray, ayan, si Juliet, doon na lang yung, titipa lang nila. Even our opening ng 28, titipa yun. Kaya sobrang proud ako talaga dito sa kanila. Kasi sobrang professional at saka iconic.
comment ko lang, minsan na nga lang kayo nag-disco, nag-produce pa kayo ng iconic hit. Di ba yung Christmas Bonus? One of your, I think, if not the only upbeat song nyo, and yet naging classic pa. So ganun kagaling ang Aegis. Thank you. Maraming salamat. Alam mo, totoo yun, no, Kuya Chocho. Kwento nga namin ni Ate Janice dito. Parang, yun nga, mula noon hanggang ngayon, pero pag narinig mo yung tulog ng Aegis, hindi naluluma. Diba? Yun ang pinag-uusapan natin. Ito rin, hindi rin naluluma. Albert. Itanong mo na, ang gusto mong itanong. Maganda yun. Bata pa ako, Mar. Sa'yo ko maluma. Hey, mabuhay! Congratulations! My first question to Direk. Napag-usapan namin dun sa likod. Direk, ano ba, yung pag napanood ba namin yung concert, mababasa ba kami? May gano'n ba kaming feeling? Tagal na namin yung pinag-uusapan yung paano mababasa. So, siguro, expect nyo na something na mababasahin yung mga mata. Dahil sa sobrang ganda ng repertoire nila. Tsaka yun, itong concert talaga ito sobrang, sa totoo lang pressure din siya talaga. Kasi nanggaling tayo sa malaki, tapos to a medium scale concert. So syempre nanggaling tayo sa malaking stage, madaming LEDs. Syempre dito ganun din. Ganun din, kasi they deserve it. Ganun talaga. So to answer your question, emotionally mababasa. Okay, and thank you, Direk, and to the Aegis Band. Sabi ni Jairo, kumusta? And then yung question ko is, like, kasi you had hits, di ba? And then your hits became classic already. May pressure ba to follow up the same level of hit songs that you had up to this day? May ganun ba? Or happy na kayo doon sa mga nagawa nyo ng kanta? At ayun, parang... Actually, contento na kami talaga. Kasi una-una hindi namin iniisip na dating kami sa ganun panahon na sumikat yung mga songs namin. Pero syempre, nagkaroon kami ng challenge. Nag-isip kami ng mga bagong idea. Kasi actually, yung gumawa ng mga songs namin, brother ko, although nawala na kasi siya, kaya nahirapan kami gumawa din ng mga songs na kahilera man lang doon sa mga songs na pinasikat namin. Kaya it's a big challenge also na meron kami mga songs na nagawa, pero ayun ako ano niya, wala sa push o hindi na gustuhan ng tao, ayaw hindi rin alam. Yung isang song na doon, gusto namin talaga yung lungkot. Kahit naman tama sana ayaw kasama pa ni Direk yung Kanta yung Universe. Kanta ni Mercy yung lungkot ko. Napakagandang kagakit na ng hiling niya. Kaya sana may sama-sana itong February 1 and 2. And yung last na lang is, I don't know if this was asked earlier, but of all the hit songs you had, what was surprising, which one of those you were very surprised na talagang nagustuhan siya ng mga tao? Ang alam ko yung halik, basang-basa sa ulan. Yan talaga yung inanong at saka yung... Pero bakit hindi nyo in-expect na mag-hit siya? Kasi dati yung mga banda dati, mga recording, hindi nag-hit hindi kami na umaasa. Kasi nagja-Japan nga kami. Gusto namin Japan kasi may pera po. Nung nag-recording po kami, biglang nag-hit po. Yun na po. Sinabay po namin yung basang-basa. Sa isang album lang po yun. Luha at saka yung Sinta. So destined talaga kayo maging icon. Di ba? Kasi unexpected lahat. Opo. Congratulations! Thank you. Thank you, Albert. And then down to our last question for today. We have Rachel from TEB. Ayan. Hi, good afternoon. Meron pa kayong na pwedeng ma-share na rejection
rejection na naranasan nung nagsisimula pa lang kayo as ages? And then, siguro mas nakapag-inspire ngayon sa inyo na ay pinagdaanan namin yun, pero ito na pagtagumpayan namin yung challenges na yun. Madami po. Sa rejection, marami. Sa kami, pumasok kami sa, kasi sanay kami tumugtog lang sa mga maliliit na bars. Yung mga kilala sa atin, yung Sour Booze. Oo, yun yung pinaka... Tuwa kami. Tuwa kami kasi wow, ganda. Parang pagpasok namin, tapos nakapigil sila lahat kasi naka-costume kami. Parang gano'n. Yung show band. Tapos sa patingin sila lahat. Tapos may isang, I don't wanna name any artist na, pero nataon na parang ayaw niya kami makasabay kasi mga nanonood sa amin, parang hindi parang fit sa kanila kasi medyo kaya parang ayaw nila kami makasabay din sa ayaw ng show niya. Kasi iba yung audience namin sa audience. Ang sikat na po ito noon. Tapos, ibang rejection pa, yung sumakay sila ng taxi na bago pa lang narinig nila dun sa radio, sa taxi. Sabi na, "Uy, wow, kanta namin yan, kuya." Sabi niya dun sa driver. Sabi na, "Oh, kasi nakachinela, ano lang, wala lang." Isip-isip sila, "Uy, talaga? Kasi nyo to?" Pero basta kung sa rejection lang marami. Pero yung sa bar na ayaw na nilang patutugin yung luha. Haling tsaka luha. Kasi nagwawala yung mga tao. Well, kasi parang tuwa sila. Sa sobrang gusto nila yung kanta, nagbabato na sila ng mga tissue. So ayaw ng bar. Marami po. Tapos meron po concert na sasabihin, may ko sa ibang bansa po yun. First time namin mag-isa sa US po. Kasi talaga naman doon, kailangan mo mag-promote. Dati, magbibigay ka ng mga flyers, gano'n. Sa mga seafood. Gano'n. May mga Pilipino, tapos ibibigay ko, ay, ages po, blood ko kayo. Sino yan? Sino sila? Sino ba yun? Gano'n. Ano po, kami po yun. I don't care. Gano'n. So, kami naman po, tanggap na namin po kasi simula po. Kasi walang alam namin kung saan po kami nanggaling. Kaya, kahit yung mga gano'ng mga nasasaktan po kami, hindi namin po pinapakita. Kaya po, challenge, yun po talaga mga challenge namin. Naalala niyo po yung unang beses na, ay, ito talagang sikat na patunayan po ninyo na nagtagumpay po yung grupo sa band. Nung nagka-award na, parang kaya nakatanggap kami ng Platinum. Oo, sinabi nagka-quadruple platinum kami. Ano yung feeling na, ay, sira na pala kami. Ayaw naman kasi talaga nung una mag-recording. Kasi natatakot kami. Siyempre may mga pamilya umaasa sa amin. So, hindi naman lahat sisikat, hindi lahat successful. So, inisip namin, pag mahiko kami, mag-stay kami sa Pilipinas, hindi kami makakabiyahe. Paano yung pamilya namin? Pero, sige, nag-try lang, nag-try. Nag-ipon muna kami sa Japan. Nag-ipon muna kami ng 6 months. Iniipon namin yung pera. Kasi kung matambay man kami o mati kami, meron kami makain. Ayan. Yung sikat na singer po na yun na ayaw po kayo makasabay, sikat pa rin po ngayon. Ano ba? Oo naman. Pag ano po reaction pag na-encounter? Naiintindihan talaga namin yung nung una. Kasi syempre, iba yung ano niya eh. Ano kasi siya kung sa kanta niya eh. So masisira ka naman sa feeling niya gano'n. Gano'n din kami, natatakot din kami na ma-distract siya sa kanyang show.
last question ko po, siguro any last memory or pag-uusap po with Miss Mercy na tumatak po sa inyo hanggang ngayon na pwede niyo pong ma-share? Walang iwanan. Galing po sa kanya yung salita na walang iwanan. Every time may interview kami, lagi na sinasabi walang iwanan. Tapos siya at nag-iwanan. Halang-harap niya talaga yung ninyo po. Thank you so much po. Maraming salamat. Ayan. Meron pa bang gustong magpahabol ng question? Ayan. Meron pa po ba? Ayan, hello. Hello po. Hello po, sorry po. Angelica po from Manila Standard. Since po for Valentine concert po ito, halik sa ulan, do you believe in love? And, Opo. and paano po yung nakakatulong po sa inyo as a band? Sa una po yung love, tapos biglang hiwalay. Kaya nga pasasali. Kasi, alik sa ulan. Kasi nung una yun, di ba? Alik sa ulan. Kasi, love mo na. Tapos biglang, iiwanan ka na. So kaya, naglakad, nabasa sa ulan. Kasi naghiwalay. Yun po yung meaning nun. With that po, pag broken-hearted po kayo, makikinig po ba kayo sa sarili niyo songs? Ano ba yung go-to ages songs? Opo, nakikinig din kami na kagaya naman kay Merce, yung alam mo hindi namin naririnig lagi kasi yung lagi pinapatugtog yung salamat po yun. Maraming salamat sa inyo na nakita ko ang tuman at tulay na baglalakayan sa pagtingin pabalik meron na sapat na liwanag para sa inyo. Yan po yung mga kanta na pagmamahal po. Yan po yung love. Yes! Once again, palakpakan naman po natin ang AGs. Ang saya, no? Alam niyo ba, umiinod ako dun sa likod, tapos pinag-uusapan namin kasi diba yung mga question kanina,